Welcome back sa another accounting tutorial. No, so tuloy lang natin yung cost concepts and cost behavior part 2, no? So dati iniwan natin sa part 1 yung simple lang, kayang-kaya. Period cost, product cost, no? Dito naman challenging na. Okay? So kung ready ka na, tara na. First, ano ba muna yung composition ng mixed cost? Nabanggit ko na to sa part 1 natin na yung mixed cost or total cost consists of both variable and fixed components. So, masasabi mo na ang total cost or mixed cost equals fixed cost plus variable cost. No? Yung fixed cost, total yan, and yung variable cost, total variable cost yan. Dito kasi iikot yung part 2 natin mixed cost. Sa presentation kasi ng mga management, hindi naman po pwedeng mixed cost yung sabihin nila. 'Di ba? Dapat nilang ma-determine ano yung composition ng mixed cost na yon. Ano yung fixed doon, ano yung variable. Hindi po pwedeng mixed cost agad yung ibigay. Dapat ma-determine mo ano yung variable doon, ano yung fixed. No? So doon papasok yung mga methods kung paano mo ba i-segregate yung mixed cost. No? So as we go along, relax lang. Relax lang, okay? But first, balikan natin. Balikan natin yung relevant range. No? Kung matatandaan ninyo, yung relevant range, yun po yung span ng activity where cost behavior remains valid, predictable, and linear. Hence, may tinatawag tayong linearity assumption. Na dito sa assumption na to, that within the relevant range, meron tayong linear relationship between the cost and cost driver. Therefore, cost may be graphed as a straight line. Okay, so para ma-visualize ninyo, may papakita akong graphs para maging relatable and talagang ma-visualize nyo na kung ano ba yung sinasabi ng graph na yun. No? Balikan natin yung part 1 natin na cost behavior patterns. Sabi natin, yung total variable cost, no? Yung total variable cost, it varies directly with cost driver. Pag i-graph mo yan, ganyan siya. Isipin mo na yung cost driver mo, let's say number of units, machine hours, mga ganung bagay yung mga cost driver. And yung cost mo along y-axis, yan yun. X-axis naman, nasa cost driver. Hence, we can say na habang tumataas yung number of units mo, tumataas din yung cost mo. Kaya ganyan yung graph niya. Direct relationship. Alright? So, paano naman yung iba? Yung fixed cost, nabanggit ko din yung fixed cost per total and variable cost per unit, constant yan. Pero ang mapapansin mo sa fixed cost, hindi naman po pwedeng zero talaga yung fixed cost. Meron at meron ka talagang fixed cost. Yun nga lang, kahit ilan yung number of units sold, di ba? Ilan yung ma-produce mo, ilan yung mabenta mo, regardless of the level of your activity or cost driver, the fixed cost remains constant. No? Yun po yung sinasabi ng graph na yan. I hope, 'di ba, naging klaro na sa inyo kasi nakita nyo na yung graph niya, na-visualize nyo na. Syempre, may mga ibang graphs pa po tayo. Paano naman, sir, yung mixed cost? Nasabi ko yung mixed cost, composition siya ng fixed cost. Ito po yung fixed cost dito. Yan yung fixed cost component nito. Tapos ito yung variable cost. Sa mixed cost, mag-start ka pa rin dyan. Mag-start ka pa rin dyan. Hindi po pwedeng zero. Kasi sa mixed cost, mayroon at mayroong fixed cost Regardless of number of units, regardless of the level of your activity or cost driver, may cost ka pa rin. No? Yun yung galing sa fixed cost. And magra-rise upward yan, rise upward yan sa variable cost. Alright? No? So, and lastly, fixed cost per unit. Nabanggit ko, or nasa
table natin na yung fixed cost per unit, indirect siya. Kapag kaunti lang yung cost driver, let's say 1, mataas yung cost. Pero pag dumami na yung cost driver, mababa na yung cost. No? Ganun lang siya. Ganun lang siya i-visualize. At least, di ba? At least may idea na kayo. Hindi na kayo mawawala. Alright? So, from that graph, yung mga great mathematician, nakakreate sila ng cost function. Diba? Na itong cost function na to, it is a mathematical expression of how a cost changes with changes in the level of activity. Na nakakreate again ng formula. Ganyan lang po yung formula nyon. Y is equal to A plus BX. Pero isa-isahin natin, ano ba yung composition niyan? Sa MAS, no? Or accounting, yung Y, yan yung total cost or mixed cost. Sa math, yan po yung dependent variable. Yung, parang for example, for illustration purposes, kunin natin yung total mixed cost para madali nyong magets or talagang makuha nyo yung concept kung bakit siya tinawag na ganun. Yung A, yan yung total fixed cost or yan yung y-intercept. Y-intercept in a sense na na-touch niya yung y-axis. Diba? Na-touch niya yung y-axis. And yung boy, yan yung variable cost per unit or yan yung slope sa math. Slope siya kasi inclined, pa-inclined yung position niya. And lastly, yung X, yun yung cost driver or yung activity level. Or sa math, ang ibang tawag dyan, independent variable. No? Lagi kong inaalala nung estudyante ako para hindi ko makalimutan, di ba? Yung X, lagi ko kasi nakakalimutan, ano dyan yung dependent, ano dyan yung independent eh. Nakakalito din minsan. Kaya iniisip ko na lang, yung X, di ba? Yung X mo, kung meron kang X, di ba? Independent na siya. Wala na po kayo. Independent na rin kayo sa isa't isa. Independent na yung X mo. Ikaw, tanong ka ng tanong, bakit kayo nag-break? Di ba? Bakit kayo nag-break? Nakadepende ka pa rin. Nakadepende ka pa rin sa nakaraan. 'Di ba? Alam ko medyo hugot siya, no? Medyo hugot lang pakinggan. Pero try nyo lang i-imagine sino ba yung independent, sino yung dependent. Dependent ka in a sense na nagtatanong ka pa rin. Minumulto ka pa rin. 'Di ba? Why? X mo, wala na siyang pake, independent na siya. Alright? Medyo ano lang, no? Medyo senti-senti, pero okay lang. No? And based dun sa accounting equation, you have to take note of this. Yung BX is the total variable cost. Hindi po ito yung total variable cost ha. Yan lang po yung variable cost per unit. Hence, kung pinag-multiply mo yung B sa X, makukuha mo na dyan yung total variable cost. And remember, yung A, hindi yan per unit. Total yan. Total fixed cost. No? So, total fixed cost plus total variable cost equals total cost or mixed cost. Alright? So sabi ko nga, may mga methods tayo para ma-segregate yung mixed cost. Hindi naman po pwedeng i-present mo lang totally yung mixed cost na yun. Dapat ma-identify mo ano yung fixed doon, ano yung variable. So method number 1, account analysis method. From the word itself, di ba? Yung account analysis method po involves reviewing each cost individually and using judgment, classifying it as either fixed or variable. Additionally, this process relies on trend analysis and prior experience to determine the appropriate categorization. Ibig sabihin po, dito sa account analysis, magbubuklat ka ng libro. Kukunin mo yung mga ledgers, yung mga journals, and titignan mo ano ba yung prior, ano ba yung history ng mga cost na yun. No? And you will use judgment to classify it as either fixed or variable. For example, binuklat mo yung libro, may nakita kang trend, 'di ba? Napansin mo na bawat taon fixed yung classification nun.
So, you will use judgment, no? And you will use that prior experience to classify it sa current year. No? So, yun lang po yung sinasabi ng account analysis method. Okay? So, another method is yung conference method. This way of estimating cost brings together data, analysis, and expert knowledge to help make decisions. In simple terms, it looks at different parts of the organization to gather various viewpoints on how cost should be determined. Dito naman po sa conference method, gagamit ka na ng expert. Di ba? You will look at different parts of the organization to gather various viewpoints. Magtatanong ka na. Ihingi ka na ng tulong sa mga eksperto sa part ng organization na yun. For example, sa specific na department na to, yung pinaka-head nun, pinaka-expert sa pag-make ng decision doon, yun yung tatanungin mo. And from there, you will estimate cost. You will know which fixed cost, kung ano yung fixed cost, ano yung variable cost. Alright? So, another method, no, industrial engineering or work measurement method. Dito naman po, systematic examination. No? Because you will examine the relationship between cost drivers and cost by analyzing organizational inputs. For example, yung direct labor hours. No? Ang best example nito is yung time and motion study na ginagamit nila to determine how many hours it takes to assemble a table. For example, titignan mo kung ilang oras ina-assemble ng trabahador yung isang table, ano yung motion niya, ano yung mga physical movements na ginagawa niya, or ginagawa rather. And from there, di ba, padi-determine mo na ano yung variable doon, ano yung fix. Systematic siya. Systematic examination. Yun nga lang, time-consuming, hindi naman pwedeng, di ba, iisa-isahin mo na natitignan kung ilang oras ba ina-assemble yung table. Costly to implement din. No? Mahirap, time-consuming, costly pa. Okay? No? And another method is yung scatter graph method or tinatawag nating visual fit method. Itong method naman na ito, kakaiba siya. In a way na gagamit siya ng graph to determine ano yung fixed and variable doon. No? Yung activity level nasa x-axis or yung cost driver mo, yung total mixed cost nasa y-axis. From there, you will draw a line, di ba? Through the points by visual estimation, and this line helps estimate the fixed cost and the variable cost per unit. Remember, you will use judgment again. Di ba? Kung from the visualization mo, titignan mo dun kung ano dun yung fixed, ano dun yung variable. Para mas maliwanagan kayo, may example ako ng isang scatter graph method. For example, ito yung mga data natin. May machine hours, may machine maintenance cost sa loob ng 5 buwan. Kung ilalagay natin yan sa graph, parang ganito. No? Nilagay yan ng management, may 200 dyan, may 400 na cost. 400 na machine hours, may 5,000 na cost tayo. Not necessarily perfect straight line, pero mapapansin mo na you can draw a straight line. And yung mga points magkakatab na malapit lang doon. Not necessarily perfect, pero you can imagine or you can visualize a straight line. No, yun po yung visual fit method. No? And based sa judgment ng management, ano dyan yung fix? Magiging fix lang naman yan kung na-touch niya yung y-intercept eh. Pero sa presentation natin, hindi kasi yan umabot pa or mag-continue pa yan. No? Yung illustration natin, not necessarily zero talaga yan. No? Mag-continue pa yan. Pwede rin maging 3K dyan. Di ba? No? So, depende yan sa management judgment. Okay? So, paano naman yung variable? Yun yung pagitan nito. Again, judgment na nila yan.
Di ba? Judgment na nila kung magkano, kung ilan. And you have to take note na itong method na ito, this is the best method in detecting outliers. For example, nung June, di ba, meron tayong machine hours na, let's say, 1,000. Pero ang maintenance cost niya lang, 4,000. Eh di nandito siya. Nandyan siya. Outlier, sobrang layo sa mga points, sa other points. Wala siya dun sa straight line. Kaya madedetect mo kaagad, makikita mo kaagad. Kasi plinat mo. Right? Diba? So yun po yung scatter graph method or visual fit method. Siyempre, sabi ko nga may mga limitations yun. No? Subjective siya in a sense na it is heavily reliant sa judgment which can lead to inaccuracies. Hindi siya objective. Subjective siya. Judgmental. Another one is less precise. Siyempre, compared mo sa mga statistical methods na mamimit natin mamaya, like least squares regression, high-low method, yung mga quantitative methods, it may not give the most accurate cost estimates. Again, because you will use judgment. And you have to consider no, na yung 1 to 4 natin, yung account analysis, conference method, industrial engineering method, scatter graph method, all those methods use judgment sa pag-segregate ng mixed cost. No? Qualitative analysis sila. Alright? So, account analysis as compared to the engineering method, diba? Nabanggit ko kanina sa presentation, letter A, it relies on past data. Bakit? Kasi diba, dyan ka kukuha or you will use historical accounting records. Magbubuklat ka ng libro. This is the process that relies on trend analysis and prior experience, sabi ko nga kanina, to determine the appropriate categorization. More subjective siya, di ba? Because it depends on past data and managerial judgment. No? Judgment siya, qualitative analysis. Yung letter boy and cat, yan po yung engineering method. No? It relies on present and future data and it measures the work involved in activities that go into a product. For example, time and motion studies. Okay? So another theory question, which of the following methods may be used to estimate cost by using time and motion studies? Nabanggit ko na po kanina to approximate labor time engineering method. Diba? And take note po na yung method na ito is time consuming and costly. Okay? So another method of segregating mixed cost, ito naman quantitative approach. Ang pinakasikat, high-low method. Huh? Crude technique. Ibig sabihin po, simple lang siya. Simpleng method of segregating mixed cost. This method relies on only 2 points, dalawa lang po, highest and lowest in conducting cost analysis, which makes it least accurate kasi dalawa lang. Ini-ignore niya yung ibang data and may be distorted by outliers. No? Hence, it only yields a reasonable approximation of cost. So, advantage nga naman nun, syempre, simple to use lang siya. Simple technique and uses less complex computations. Okay, so meron naman tayong exercise for that, no? A training firm provides a personalized training program that is popular with many companies. The number of programs offered over the last 5 months and the cost of offering these programs are as follows. Okay? May June, July, August, September, October. May programs offered and yung mga costs na in-incurred doon. Using high-low method, compute the variable cost per program and the total fixed cost per month. No? So, step 1, di ba? Isa-isahin natin. Identify the highest and lowest activity level or cost driver. Take note ha, ang ina-identify mo dito sa high-low method, hindi yung highest cost. Hindi po yung highest cost and lowest cost, kundi yung highest
and lowest cost driver or activity level. Yung cost driver, tinatawag natin niyang X, di ba? Nasa X-axis kasi siya. No? Kaya ito po yung cost driver nito. Pag madami kang programs offered, madami din yung cost mo. We can say na yung number of programs offered ay yun yung nagda-drive ng cost. Okay? So sa high-low method, no? Ang highest mo dyan and lowest mo ay yung 75 tsaka 45. Kapag po high-low method, wag kayong titingin dyan ha. Wag po kayong titingin dito. Ang titignan mo, pwede mong takpan yung papel, tumingin ka lang doon. Diba? Pwede mo siyang takpan ng kamay mo, tumingin ka lang doon sa X. Tignan mo, ano lang yung highest dyan, ano yung lowest. No? Papakita ko mamaya kung bakit kailangan mong takpan. Or para hindi ka malito. No? And again, paulit-ulit kong sasabihin, what is being identified dito sa high-low method as the highest and lowest point is just the cost driver. Diba? Yung X po na high and low. The highest and lowest cost is not identified separately. Okay, so meron na tayo, October and July. Step 2, calculate the variable cost per unit. Paano po yung formula niyan, sir? Diba? High total cost, bawas mo yung lowest total cost over highest cost driver, less mo yung lowest cost driver. No? Again, pakita ko lang ulit. Insert na natin yan. Yung highest total cost mo, yun po yung 19K. Yung lowest total cost mo, yun yung 14,050. And yung highest cost driver mo, 75. Lowest cost driver mo, 75. Okay? So, 19,000, bawas mo yung 14,050. That's 4,950. 75 minus 45, that's 30. No? Then, i-divide mo, ang variable cost per unit natin, 165. No? And remember, ang kailangan mong hanapin dito sa high-low method ay yung variable cost per unit at total fixed cost. Yun lang po. Yun lang na dalawa. No? So sa graph natin kanina, no, or yung cost equation natin rather, na y is equal to a plus bx, yung b, nahanap na natin. Ngayon, hahanapin naman natin yung a or yung total fixed cost. No? So another step or step 3 natin, calculate the total fixed cost. May dalawang approach dyan. High total cost, ibawas mo dyan yung variable cost per unit multiplied by the highest cost driver. Or, lowest total cost, ibawas mo yung variable cost per unit multiplied by the lowest cost driver. Para lang siyang ganito. No? Alam mo na yung variable cost per unit mo ay 165. Kapag nasa highest ka, highest point ka, i-multiply mo yun sa 75, then ibawas mo na kaagad sa 19K. So 165 times 75 minus 19K, kung nag-negative man yan, gawin mo na lang positive. No? Para dire-diretso. Para tuloy-tuloy yung process. Or pwede rin, pag nasa lowest point ka, 165 times 45. 165 times 45 minus 14,050, that's 6625. Again, gawin mo na lang positive. No? Hindi po pwedeng mag-negative yung cost. Okay? So, kompleto na. Meron ka ng A, meron ka ng B. No? And last step, you can formulate the cost equation na that will be used in different level of activities. May A tayo, 6,625. May B tayo, 165. And may cost equation na tayo. Hence, kompleto na siya. Sir, ano yung X? Yung X, yan po yung activity level. We can say na yung number of programs offered, yan po yun. Let's say, ang number of programs offered mo, 55. E di, 55 multiplied by 165 plus 6,625, then now you can get your total cost or mixed cost. Okay? Okay. No? What if, diba? Mag-what if tayo. What if there are two or more highest and lowest points? Let's say, dun sa November, may 75 din. Dalawa na silang 75, dalawa ng highest.
cost driver. Ano pong pipiliin mo? Kung nasa high side ka, select the point with the greatest cost. No? That's the time that you will resort na sa highest cost. Kung tie sila, kung may nag-tie sa highest cost driver, that's the time you will resort. You will look into the cost. Titignan mo na ngayon kung sino yung pinakamataas na cost sa kanilang dalawa. Kung nasa low side ka naman, ganun ulit. Yung least cost or lowest cost. No? Pero in rare circumstances, in extremely rare circumstances, mamimit mo ito. No? Hindi ko pa rin naman po ito namimit. No? Pero if ever man na nagkataon na dalawang highest yan na cost driver, that's the time that you will choose the greatest cost. No? Ayan po yung October. No? Another what if. What if yung November mo, no? What if may programs offered ka ng November and 19,500 siya? Matitis ka kaagad eh. Matitis ka kaagad na piliin yung 19,500 kasi nga siya yung highest. Sabi ko nga po kanina, tatakpan mo yan. Tatakpan mo yung Y pag nagsosolve ka para hindi ka matis or hindi ka matukso dyan sa mga cost na yan. Kasi dapat ang tignan mo pa rin yung X. No? So wag nating tignan yan. Ang titignan mo dyan yung highest cost driver and lowest cost driver without regard to the cost. No? So 75 tsaka 45 yung kukunin mo. No? Doon mo na lang titignan yung cost niya. Pumili ka muna ng highest and lowest cost driver. Tsaka muna isipin kung magkano yung cost nila. Kasi gagamitin mo yun sa formula, di ba? And another, di ba? Keep in mind in the high and low method na yung highest and lowest points refer only to the cost driver, not to the cost themselves. No? So mag-stick tayo dun sa highest cost driver. Kahit man hindi yun yung highest cost. No? Pwede pong mangyari yun. Okay? No? Another what if. So, ang dami pong what if. Ganun po talaga no, sa high-low method. Sa sobrang dali ng method, di ba? Yung mga magagaling na examiner, na author, lilituhin ka talaga dyan. Di ba? Alam naman na po nilang madali ang high-low method. Kaya, gagawa sila ng way para maging challenging yun. No? What if, nung November 10, kapansin-pansin na biglang bumagsak yung programs offered. Hence, yung cost incurred mo, sobrang baba. Hindi mo po i-consider yan. Outlier po yung tawag dyan. Diba? Pansin mo, 5 digits yung cost incurred nila. Consistent na 5 digits. Biglang nag 4 digits nung November. Tapos lumagapak pa yung programs offered mo. You can say na abnormal siya. Outlier siya. Hindi siya normal. Huh? Hindi siya common event dun sa firm na yon, sa company na to. No? Choosing this as your lowest cost driver will only change or distort the average. Since high-low method is only an averaging method. No? Pag pinili mo yan, madidistort lang yun. Madidistort lang yung formula mo, yung average. No? So, dapat hindi mo yan i-consider. No? Mag-stick ka pa rin sa 45 and 75. Paano, sir? Diba? Kung walang sinabi, mapapansin mo talaga yan. Pero kung may sinabi man sa problem na outlier nga iyon, na outlier nga yung November, makinig ka dun sa problem. No? Makinig ka po tapat doon sa problem. Kung may sinasabi siya, kung meron na siyang hint na outlier yung specific event na iyon. Kasi hindi mo na siya pwedeng isama sa high-low method mo. Alright? Alright. So yan yung dalawa. Highest and lowest cost driver. Excluding the outlier. No? So, theory question naman. For analysis purposes, the high-low method usually produces only a reasonable estimate. No? Hindi po siya precise ha. No? Hindi po siya exact. No? Reasonable lang.
Again, kasi gagamit ka pa rin ng formula dyan. Simple lang, pero syempre less precise. Kasi dalawang data points lang yung gagawin. No? Another one is weaknesses of the high-low method include all of the following except weaknesses daw yung hinahanap. Except, diba? Letter A, only two observations are used to develop the cost function. Correct. Weakness yan. Kasi dalawang observation lang. High and low lang. Weakness yon. Hindi mo kinoconsider yung lahat ng data points. Letter boy, the high and low activity levels may not be representative. Correct. Weakness yan. Diba? Unusual data points can distort the cost function. Hindi siya representative. No? Hindi siya representative para sa lahat kasi dalawang data points lang yung kinukuha mo. High and low. The method does not detect if the cost behavior is nonlinear. Another weakness yan. Kasi ang assumption natin sa high-low method, straight line po yung relationship. No? So hindi niya na-detect if nonlinear nga yung cost behavior. Kasi ang assumption mo is straight line ka. No? And lastly, the mathematical calculations are relatively complex. Hindi po yan weakness. No? Strength or hindi po relatively complex yung calculation ng high-low method. Simple po siya. Simple lang siya. No? But less accurate. So letter dog po yung sagot. Hindi po siya weakness. No? Or rather, hindi siya complex. Simple lang siya, but less accurate. Alright? So, another method of segregating mixed costs. No, ito naman po yung mas procedural na tinatawag nating least square method or linear regression. Dito po, statistical procedure siya na ginagamit to estimate a linear cost function for mixed costs. This method is regarded as the most accurate because it determines the fixed and variable components through systematic statistical analysis. Gagamit ka na po ng statistics. Most accurate siya. Ano yung advantage nito? Uses all available data in computation and not just 2 points. Sinong pinapatamaan niya dyan? High-low method. Kasi si high-low, dalawa lang. Siya, lahat ng data, sinasama niya sa computation niya. And it produces accurate cost estimates. Pero may disadvantage siya. Diba? Kung kasama lahat ng data points sa computation, outlier may be included dun sa computation mo. And accurate nga siya, pero complex naman yung calculations. No? Merong pros and cons. Alright? So, paano ba yan? Diba? Sa equation natin, may tinatawag po tayong gantong formula. No? Para maalala mo, no? So, shout out. Shout out kay Sir Karim na nagturo sa akin nito nung nasa review ako. No? Ang tinatawag nating A na Bex. A na Bex. Yes po. A na Bex. Alam ko, nakakatawa siya, no? Nakakatawa siya sa una. Pero, sana ma-appreciate mo si A na Bex, no? Basahin natin. A na Bex. EY. na Bex. Diba? A na Bex. Tapos si A na Bex, syempre, gusto niya maging isang warang ina or isang warang magulang. Gusto niya ng kapiling. Diba? Or other kasama sa buhay. Pinili niyang mag-alaga ng bata. Nagkaanak siya. No? Nagkaroon siya ng Y. No? Pansinin ninyo, si A na Bex nadagdagan ng Y. Diba? Nadagdagan siya ng rason para mabuhay. Tapos, diba? Pansinin nyo, nandyan na yung A. Diba? Nagkaanak na siya. Nagkaanak na siya. No? Okay, paano ba ito gawan ng kwento? Basta yun na, si A na Bex. A na Bex, tapos nagkaanak. Kasama gusto niya ng kapiling sa buhay, nahanap niya yung purpose niya, yung why niya. Diba? Tinalikuran niya yung nakaraan, tinanggal niya yung end, tapos ganyan. No? Nagkaroon siya ng X.
No, nagkaroon siya ng ang dami pong kwento, sir. Ang dami mo pong kwento. Magsimula ka po talaga sa Apex. And so on, habang lagi mo itong namimit, maaalala mo na yan. A na X. Tapos, i-add mo na lang EXY, AEX, plus BEX square. No? Magsimula ka po talaga sa Apex. No? Tapos, dun ka na gumawa ng kwento. Okay? Oh. Ano ba muna ibig sabihin ng mga formula na o yung mga formula na yan, yung equation na yan. Yung summation po or sigma sa Greek, no? Sum yan. Total or summation. Summation of y, summation of x multiplied by y, summation of x, summation of x squared. Na rather, isa-isahin naman natin. And another one is yung n. Kung napansin ninyo, yan po yung number of observations. No, kung ilang months, kung ilang programs, basta yun po yung n. No? And remember, saan ba yan na-derive? Na-derive lang yan naman po dun sa cost formula natin kanina. Dinagdagan lang ng summation, dinagdagan lang ng n, then dinagdagan lang ng summation dyan. Okay? Dyan po na-derive yun. No? So, simulan na natin sa exercise. Nabanggit po natin yung training firm kanina, yung nagpo-provide ng programs, yan yung mga cost incurred nila. Kanina, kinompute natin sila gamit yung high-low method. Ngayon naman, gamit po natin yung least squared regression method. Kukumputin natin yung variable cost per program and yung total fixed cost per month. Okay, so kung ready ka na, no? Hingang malalim. Kasi ibang approach na po ito. Solution. Isa-isahin natin. Bakit ko pinakita yan? Kasi may formula tayo, di ba? May summation of y, may summation of x, may summation of xy, may summation of x squared. Yan yung hahanapin natin. Sir, paano yung summation of x? Yung summation of x po, total lang yan lahat ng mga x natin. No? Dami mo namang. Dami namang x kung gano'n. Hindi po, ano lang. Ano yun? Cost driver yun. Di ba? 55 plus 45 plus 60 plus 50 plus 75, 285. Yun po yung summation of x. Oh, yung y naman natin, kanina na cost natin, no? I-total mo lang uli yan. Yan po yung summation of what? 15,400, 50 plus 18K, 14,700 plus 19K, 81,100. Sir, paano naman yung summation of x squared? Sabi po dyan, yung x natin, i-square natin. So, 55 multiply by 55, 3,025. No, ganun din po sa July, sa 45. Ganun ulit, 45 times 45, 2,025, and so on, and so forth. No? From there, again, ito total natin siya. No? Alam ko po, procedural siya. Pero kailangan nyo pong tiisin. Kasi basic calculator na po yung gagamitin ninyo sa board exam. And hindi na siya scientific. No? Sir, ano naman yung XY? Ang ibig sabihin po nun, i-multiply mo yung X and Y. 55 multiply by 15,400, that's 847,000. 45 times 14,050, that's 632,250. And so on, and so forth. No? Again, isasum mo ulit siya. Summation of XY yung tawag sa kanya. No? Kung i-add mo yan lahat, makukuha mo 4,719,250. No? So, be patient lang, no? Be patient lang po sa pagsosolve ng gantong method. No? Procedural lang talaga siya. No? Pero, kung ang kapalit naman yun, makukuha mo yung tamang sagot, bakit hindi, di ba? Worth namang itry. Okay, so, yung N natin, yun po yung June, July,
August, September, October. Ilan yan? 5. No? So, kumpleto na yung data points natin. May n na, may summation of x, summation of y, summation of x squared, summation of xy. No? So, pwede na nating i-solve yan. No? So, yan yung mga data natin kanina. No? Ano ulit yung formula? Si A na Bex, nagkaanak, piniling magkaroon ng kasama. Nahanap niya yung purpose niya. Iniwan niya yung nakaraan, kaya wala na siya. Ang daming kwento, sir. Pero sige na, wag niyo na, maalala niyo din yan. No? First, enter mo muna sa first equation mo na A na Bex. No? Meron na tayong summation of y. I-input mo na lang dyan. Summation of y, 81,500. Ilan yung n mo? Number of observations, 5. No? Ganyan. Hindi pa po given si A and B, ha? Hindi pa po natin alam si A and B. Remember, si A, yan yung fixed cost mo. Yan yung total fixed cost mo. Si B, yan yung variable cost per unit mo. And ang goal natin, mahanap na naman sila. Si A at B. No? So parang sa high-low lang kanina, hinanap natin ilan yung total fixed cost, ilan yung variable cost per unit. So tuloy natin. So si B wala pa rin. Summation of x, 285. Lagay mo siya. No? And sir, paano naman yung second equation? Ilagay mo ulit. Summation of xy, ilagay mo doon. No? Equals summation of x, 285. No? Kung mapapansin ninyo, ni-reshuffle ko na lang siya. Yung A nilipat ko dito para pumantay. No? Para pumantay siya dito, para pumantay. No? Para hindi ka malito. No? Para hindi ka malito. Ano dun yung A, ano dun yung B. So yung summation of x squared, tuloy natin, dito lang din yan. No? So mahalaga po talagang makabisado mo yung formula. No? Para alam mo kung saan mo ilalagay. No? Tuloy natin. Sir, bakit mo po minultiply sa 57? No? So sir, dito na po papasok yung algebra guys, ha. No, kung maalala ninyo, nag-algebra din tayo, no? Pero not necessarily magaling talaga sa algebra, basic knowledge lang. No? Ang pinaka main goal mo kasi dito, may ma-eliminate ka. Hindi mo po kasi mahirap kasi makuha yung A and B, no? Kung wala kang mai-eliminate diyan. No? So paano ko yan in-eliminate? Bakit ko minultiply sa 57? Nakita ko kasi na yung 285 divisible by 5. No? Sa experience ko, ha, ang lagi kong ginagawa, ito na lang yung una kong ini-eliminate. So 285 divided by 5, that's 57. Kaya ang nasa isip ko, dapat i-multiply ko tong part na to sa 57 para maging 285 to, 285A at ma-eliminate ko. Gets? No? No, so tuloy natin. Multiply nga natin lahat ng side sa 57. No, multiply natin sa 57 yan, sa 57 to, sa 57 to. No? Makukuha mo diyan, ganyan. 4,719,000, no? Ang makukuha mo ito. Makukuha mo yan. No? So pwede na tayo mag-eliminate kasi parehas na sila eh. Mai-eliminate mo na ngayon yung 285. Okay? Sa experience ko, lagi pong ang ginagawa ko itong part na ito. No? Para madali na lang siya. Kung ito ba po kasi procedural talaga eh. 16,775 divided by 285, sobrang laki na po. And decimal point na siya. No? So pinakasimple talaga, pinakasimpleng approach itong letter A. No? Okay. No? No, so yan. Na-delete na natin tong part na to. No, so ipag-minus naman natin sila. 'Di ba? Ipag-minus, that's the time na pwede mo na silang ipag-minus. 'Di ba? So 4,719,250 minus 4,625,550, that's 93,700, and yung other side 530B naman. 'Di ba? And divide mo siya both side para ma-eliminate
or para ang matira na lang is B. No? Divide mo both side ng 530, kaya ang B mo is equal to 93,700 divided by 530, that's 176. No? 176.79. 93,700 divided by 530. No? 79 pala siya, guys. No? Hindi po 69. No? 47,19250. No? 176.70. No? Pasensya na, no? Hindi lang nag-accurate. No? Pero okay lang yan. Malapit lang naman. Okay? No? So, tuloy natin. Diba, meron ka nang B. No? Again, 69 ata yung na-input ko, no? Pasensya na. 176.79 dapat yan. Pero, assume na lang nating okay yan. No? 79 pala yung na-input ko dito. No? So, okay lang. No? So, from there, no? May A ka na. Alam mo na yung A. No? Alam mo na yung A. So, pwede mo nang ipasok dyan. And again, bakit dyan ko nilagay sa simple sa A na Bex na una? Kasi simple siya eh. Madaling isolve kung dyan ko ilalagay. Kaya dinisregard ko ito kasi ang lalaki ng amount. Pwede mo naman dyan na ilagay kasi may value naman na yung A. Diba? Pero, pinakasimple talaga dun sa first equation mo. No? So, multiply mo, 285, that's 176.79. Makukuha mo yung ganyang amount. 50,385. No? Tignan mo. Step by step, papalapit ka ng papalapit sa sagot. 285 multiplied by B, no? That's 50,385. No? Tapos, i-transpose mo dyan, papunta dyan, para mabawas. No? 81,000 minus 50,385, that's 30,765. Then again, divide 5 by both sides para matira na lang yung A. No? So ilan yan? 30,765 divided by 5, that's 6,153. So meron ka ng A, meron ka ng B. No? From there, nakaka-create ka na ng equation. No? Kaya ang equation mo, y is equal 6,153 plus 176.79x. No? Alright. Procedural siya, pero kailangan mo isolve. Kailangan mo lang matiis na procedural nga siya. Alright? Kung nawala po kayo dun sa equation kanina, pwede nyo pong balikan yung solution. Okay? Alright. So, another topic ay tinatawag nating correlation analysis. No? Ito po yung method of statistical evaluation used to study the strength of relationship between two numerically measured continuous variables. No? Sa madaling sabi, it measures the covariation between the dependent and independent variables. No? Mini-measure niya po yung relationship between dependent and independent variables. No? So yun lang po yung term nito, yung correlation, relationship. Now, dito papasok yung concept ng coefficient of correlation or denoted po iyan ng R. R po, coefficient of correlation. Na mini-measure niya yung extent ng isang linear relationship between two variables. And take note, this can range from -1 to +1. No? Hence, 0 is greater than or equal to -1 and less than or equal to 1. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi siya pwedeng lumagpas sa -1, hindi rin siya pwedeng lumagpas sa 1. Hindi siya pwedeng maging 1.02. Hindi siya pwedeng maging -1.05. Ang limit niya, ang maximum niya, hanggang -1 lang and +1. No? -1, +1, dito si 0. Diyan lang yung limit. Okay? No, so, i-resin ko lang to. So, 'i-resin ko lang to. 'No, so, i-resin 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 ko lang
Oh, ano ba yan? Sir, paano kung yung correlation ko is R or yung relationship ko or yung value ng R rather is 0? No? When R is 0, there is no relationship at all between X and Y. Walang relationship. Parang siyang gantong i-graph. Diba? Scatter siya, hindi mo alam kung ilan siya, diba? Meron din dyan, meron din dyan, meron din dito, meron din dyan. Mapapansin mo na sa graph pa lang, walang relationship at all. Hence, you can say that R is equal to 0. No? Yun lang yung gustong sabihin. Eh sir, paano naman po kung yung R is positive? No? When R is positive, there is a positive or direct relationship between the dependent and independent variables. That is the value of y increase when the value of x increase. No, positive or direct relationship. No, and it can be graphed, no, upward to the right. It is slopes upward to the right. Para siyang ganyan. No, mapapansin mo kasi talaga dun sa graph na pa-slope nga siya upward to the right. No? Not necessarily na no, so tuloy natin. Pasensya na, nalubat lang. No, so, if R is positive, di ba, sabi ko nga po, may direct relationship. And yung graph niya, ganyan siya tignan. No? Not necessarily perfect straight line ho talaga. Hindi naman po necessarily perfect linear straight line. No? Eh, mababansin mo sa graph pa lang na parang may direction. Parang may direction siya in a way na pa-slope nga siya. Lahat ng data points mo pa-slope upward to the right. You can say na meron tayong positive or direct relationship. Sir, what if R is negative? Paano naman po kung ganun? No? Pag sinabi mo pong R is negative, there is a negative or inverse relationship between X and Y. Kung kanina, direct. Ngayon, inverse. No? And the regression line slopes downward to the right. Para siyang ganun. Ha? So, sana na-visualize nyo na. Di ba? Somehow, na-gets nyo na. No? And lastly, or last siguro topic na pwede mong makita dito, or may another one pa pala. Coefficient of determination, or R squared. Sabi po dito, computed by squaring the value of R. No? Pag coefficient of correlation, R. Pag coefficient of determination, R squared. No? So minsan po kasi nakakalito siyang kabisaduhin eh. Ano dun yung R, ano dun yung R squared. No? Correlation, R, determination, R squared. No? It represents the percentage of the total variation in the dependent variable y that is explained or accounted for by the regression equation. Mamaya ho, i-explain natin yan sa exercise natin. No? Basta, ang maalala mo ngayon that a very high R squared means that the values in the regression equation explain virtually the entire amount of the total cost. Ibig sabihin na yung regression equation mo halos ma-explain niya yung yung entire amount ng total cost mo. No? The variables are highly correlated. The cost driver selected is highly related to the dependent. No? Ibig sabihin, yung napili mong cost driver, tama talaga. Related talaga siya dun sa dependent cost. Diba? Remember, meron tayong y is equal to a plus bx. Yung x mo, cost driver yan. No? Cost driver yan. Tapos, yung cost driver na yan, isa siya sa mga susi para ma-solve mo yung total cost or yun yung dependent cost mo. Ang ibig sabihin ng mataas na R squared, yung pinili mong cost driver, yung minultiply mo dyan sa variable cost per unit mo na B, eh highly related dun sa dependent cost. Diba? Tugmang-tugma sila. No? For example, maintenance hours yung cost driver mo. Tapos, ang dependent cost mo, maintenance cost. Hence, you can say, kung mataas yung R squared niya, yung maintenance hours mo is highly related dun sa maintenance cost mo.
No? So mamaya, may exercise naman tayo pero napilitan akong explain na dito. 'Di ba? Para magets mo na kaagad. No? In-explain ko na tuloy kaagad. No? And the results extend from 0 to 1. Kung yung correlation, negative to positive 1, dito po kasi 0 to 1 na lang. Bakit? Kasi ini-square mo na siya. Again, pag ini-square mo ang negative, positive na yung kalalagpasan. No? So, 0 to 1 na lang siya. Meron din naman po tayong tinatawag na standard error of estimate. Yan po yung standard deviation about the regression. Standard error of estimate is calculated to serve as a confidence interval or acceptable range of tolerance for use in exercising control over the cause. Kumbaga ba, kung 90% confident ka na tama yung equation mo, no? May 4% doon na pwede kang magka-error. No? Yun yung lang sinasabi nung standard error of estimate mo. No? Magsuserve siya as a confidence interval or acceptable range of tolerance. Pero, take note na kung yung R squared mo is 1, wala kang standard error. No? Sobrang taas na. And remember, a small value of standard error indicated a good fit. No? Maganda. Maganda yung graph mo, maganda yung equation mo. Or highly correlated yung cost driver mo dun sa dependent cost. Yun lang yung gusto niya sabihin. So meron po tayong exercise dito. The method of least squares was used to develop a cost equation to predict the cost of maintenance. Data for the past 10 years were used for the regression. The following computer output was received. No? And remember, yung mga amounts po dito, inassume ko na lang. No? Intercept, 300,000. Slope, 12. And yung R squared mo, 94.09. The driver used was number of maintenance hours. The relevant range is from 1,000 to 5,000 maintenance hours. Anong mga tanong? What percentage of variability in maintenance cost is explained by the number of maintenance hours? Do you think the equation will predict well? Why or why not? What is the coefficient of correlation? No? Another question is what is the cost formula? Then predict the cost of maintenance if 6,000 maintenance hours are to be worked next year, and predict the cost of maintenance if 4,000 maintenance hours are to be worked next year. No? So simulan natin sa number 1. Ano daw po yung percentage ng variability dun sa maintenance cost? That it explained by the number of maintenance hours. Ano po yung binabanggit niyan? Yan po yung R squared. No? Yun po yung percentage ng variability dun sa cost driver natin or dun sa dependent cost natin that is explained by our independent variable na X. Ito po yung Y natin, yung maintenance cost, in-explain yun nung maintenance hours natin na cost driver. No? Yun po yung R squared. Do you think the equation will predict well? Yes. Because mataas yung R squared. No? As a rule of thumb, naalala ko, as a rule of thumb, maganda na po na 80% pataas yung R squared. No? Acceptable range na yan. No? Pero kung mataas talaga yung R squared, talagang ma-predict niya, no? Yung equation. Or rather, yung equation, ma-predict talaga yung cost na yun. No? Why or why not? Diba? The cost driver or maintenance cost or maintenance hours is highly related to the dependent cost. Hence, we can say that the equation will predict well the maintenance cost. Alright? So, number 2. What is the coefficient of correlation? Again, nakakalito, di ba? Correlation, yan po yung R. Yung determination, yun yung R squared. Isipin mo na lang, determinado ka. Di ba? Determinado ka. Coefficient of determination, ini-square mo yung effort mo, dinodoble mo yung effort mo. Kasi determined ka eh. Di ba? Determination. Di ba? Kwentong barbero ba yan? Ano lang, para lang maalala mo siya, para lang tumatak talaga sa'yo kung na-determined ako.
determinado ako, kaya doble yung effort ko. R squared ako. No? Correlation, sige, wala akong determination diyan. Sige, R lang, R lang. No? And to get the R, you will square root the R squared. No? And again, algebra, para matanggal yung square root na yan, or yung matanggal yung square rather, kailangan mo siyang square root para ma-eliminate siya. No? So, square root mo yung 94.09, pindutin mo yung square root dyan sa basic calculator mo, no? May square root tayo dyan, yun yung lalabas. 97 or 0.97. No? Ang R natin or coefficient of correlation is 97. To check, di ba? Kung gusto mo talagang i-multiply mo ulit sa 0.97, yung 0.97, i-square mo ulit. Then you will only get the R squared of 94.09. No? So, bumalik ka lang. Number 3, what is the cost formula? Meron tayong intercept na given, then meron tayong slope. Ito po yung A, ito po yung B. So, meron na tayong cost formula na y is equal to 300k plus 12x. Alright? Another number. The driver use was number of maintenance hours. The relevant range is from 1,000 to 5,000 maintenance hours. No? Number 4, using the cost formula, yung sa number 3 kanina, predict the cost of maintenance if 6,000 maintenance hours are to be worked next year. Why it cannot be determined, sir? Because yung 6,000 na maintenance hours na yan, wala yan sa relevant range. Remember, yung cost formula mo, valid lang yun, predictable lang yun, within the relevant range. Magkano yung, or ilang oras of maintenance yung relevant range mo? 1,000 to 5,000. 6,000 yung binigay, hindi mo po pwedeng gamitin yung cost equation natin. Within that relevant range lang. No? You cannot determine it. No? Pero yung number 5, pasok sa banga. 4,000 maintenance hours siya. Within 1,000 to 5,000 ka. Hence, pwede mong gamitin yung cost equation mo. No? So, 300k plus 12 multiply mo sa 4,000, no? That's 348,000 yung total cost. No? So, yun po. No? Yun po yung exercise 2 natin. Alam ko, ang daming concept, ang daming tanong, ang daming procedure, pero ito yung kakalabasan. No? Ito yung pinnacle ng concept dito sa chapter na ito. No? Pag na-gets mo from the start, hindi ka malilito. Okay? So, theory question muna. Icebreaker lang, no? Which of the following statements is false regarding regression analysis? Letter A, used to predict fixed and variable components. Correct. No? True yan, hindi yan false. It is used to predict whether or not a cost is product or period cost. Wala yan. Guys, hindi po natin pinag-usapan kung product or period cost. Kanina sa regression analysis. No? Usually more accurate than HILO method. Correct. Uses statistical methods to fit a cost aligned through a number of data points. Correct. Statistical method siya. No? Complex siya. So, ang sagot, letter boy. No? So, tanggalin ko lang to. So, number 6, which of the following correlation has the strongest direct relationship? Ano sa tingin ninyo? No? Direct. Pag sinabi pong direct relationship, positive yan. No? Positive yan. No? Pag sinabi pong inverse relationship, yun po yung negative. And remember, yung sa letter C natin, hindi po pwede yan. Hindi po pwedeng lumagpas sa 1. No? Dapat within positive 1 lang and negative lang. In between doon. Okay? So, strongest direct relationship, ang sagot po letter B. Hindi po. Letter boy. Ang tawag dyan, yan po yung strongest inverse relationship naman yan. No? Direct po kasi yung hinahanap natin eh. Positive. No?
Ito, yung 0.65, yes, direct relationship nga siya, pero only moderate level lang po yung yung kalakasan. Ito po talaga yung pinakamalakas. Diba? Oh, sabi ko nga, positive correlation indicates a strong relationship. Negative correlation indicates a strong inverse relationship. No? So, letter A po yun. No? So, dyan, nagtatapos no, yung part 2 ng cost concepts and cost behavior natin. I hope no, marami kang natutunan sa journey natin sa cost concepts and cost behavior. Muli, no, naglalambing, subscribe na kayo. Kung hindi ka pa rin nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na. No? And thank you sa pakikinig kung nandito ka pa rin sa katapusan ng PowerPoint na to. No? Thank you and bye-bye guys. Thank you. Bye!